Tumigil ka! Bakit hindi ka ba tumigil? Sinisinyasan na kita. Eh, puno na kasi. Saan ka pa uupo? Ako, bakla ako noon. Sino ang bakla? Walang yan. Sino ba? Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Knock, knock. Who's there? Uy, sali ako. Who's there? Chandelier. Chandelier who? Music, please. Aba, may pa-music pa si Mayor. Ito na. Chandelier na lang, maaari bang pagbigyan? Oh, di ba? Wow, ang galing mo, bro. Bro, wala akong masabi. Ang galing. Ako din sa susunod. Si Ma'am Merlina. Ang kanyang hiling ay makausap yung kanyang mister na nagtatago sa ngayon. Iniwan daw kasi siya ng kanyang mister dahil sa mga utang. Pakita natin yung picture ni mister. Okay. Ayan, picture. Okay. So, maganda. Actually, nag-aral ako sa London ng HRM. Sa London? Oo, HRM. At saka, na-assign ako sa mga bonggang hotel. Ay, talaga? Ang ganda ng sosyal, mahal, at saka yung mga amenities. Amenities! Wow! Coming from you, amenities. Ano yung amenities? Kulit, maliit na bagay talaga, pinapalaki mo, no? Napapanggit mo, nasasabi mo, dapat alam mo ibig sabihin. Ano yung amenities? Amenities! Ano nga yung amenities? Parang, you're claiming something. Ano claiming something amenities? Wag niyong pakialaman to, ha? Amenities. Uy! Diba? Nag-usap pa kayo ulit ni body Trump mo? Yeah, ay may plano akong tatawag. Okay. Tatawag? Anong sasabihin mo, Mayor? Sabihin ko, Trump, ko pa. Mayor! Yan, Marcos, bangag ka talaga. Alright, welcome back to my channel mga guys. How is your life? How is your life over there? And again, shout out naman po dito kay Ma'am Sarabi. Ma'am Sarabi, maraming salamat po talaga, no? Ito naman po si Tatay Digong Ma'am Sarabi. Nagtatanong po siya kung kailan daw yung birthday mo. Kasi meron daw siyang kanta pala sa'yo. Ito, kakanta ka niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday Ma'am Sarabi. No, kung kailan man siguro ang birthday mo, advance happy birthday na po. Ayan po mga guys, no, shout out din kay Ma'am Aday of Kamsor. Yan, Ma'am Aday, relax ka lang dyan. Hindi pa tapos ang laban. May laban pa tayo dito kay Tatay Digong. No? Lalakas pa yan. Makakain pa yan ng maraming inuunan, mga munggos pa. Baka biglang tataba po yan. No? Alright, patuloy tayo dito mga guys sa ating series of grabe na itong series natin na maabot na tayo ng part 25. But before that, no, tunghayan na ito kay pakinig lang kayo dito kay saglit kay Topacio mga guys. Ito, may balat siya dito kay Ontiveros. Nahulog sa patibong ang hayop na senadora. We abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Review ulit yan! Sa hukuman ka, baby! Attorney, parang kamana kay Attorney. Ayan. Mundo yan, baby! Grabe, Topacio. Let's go, mga guys. Ayun na nga, mga guys, no? Karma. Nahulog sa patibong ito, Topacio. Alam niya, abogado ito. Magiling na abogado. At saka yung opisina, yan, korte. Hindi na yan senado. O, kunti virus. Wala ka ng immunity dyan. Wala, na-corner ka na talaga dito, Topacio dyan. Alright mga guys, patuloy tayo dito sa ating Little Digong series. Let's go, Tatay Digs. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
ito mo naman, taga Davao. Hindi naman ito. Taga Davao. O, tignan mo. Ba't ka nandito? Nag-hold up kayo? Basta hanapan ko ng paraan na maabot ko yung walang droga, walang korupsyon. Droga. Kaya mo na ako na makulong. Isang Pilipino, okay lang yun. Kung malibre ko lang lahat ng pamilya by going to prison, I'll go to prison. Pupunta rin ako dito kasi nandito si Vice Presidente. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Lenny Robredo. Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? This is democracy. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirayan mo? Ako, malay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot, okay na. Siya naman, pero you create trouble na po. Abogado naman si Harry Roque, di harapin niya. Kasi ito yun na yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. Pasensya na po kayo at talagang kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news sa pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera na hindi nyo nga nilabas? Na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha niyo. Ano na? Matatapos na lang termino mo, wala ka pang nagagawa. Puro Duterte lang inatupag mo, kupal! Hoy, President! Pauwiin muna si Tatay Digong. Wala kang puso. Puro ka pangako. Bakit nyo pa in-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Problema po kasi, sa Intel Fund, walang resibo. Yung confidential fund, wala ring resibo. I was mayor also before, naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba liquidation ng Intel Fund na yan, ipapasok lang sa sealed envelope? Confidential funds are reserved against the enemies of the state. Saan mo kukunin ang impormasyon para matalo mo mga kalaban, mga terorista, mga kriminal, mga komunista, mga rebelde? Siyempre, manggagaling yun sa kanila rin. Paano mo kukunin? Babayaran mo yung magtatrader sa kanila. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara. Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. Pakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado.
Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong. Ayun, Lay. Lay. Butan mo na dalay, uy. Butan mo na dalay, hala, uy. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin niyo. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. Sino yung mga matatanda dito, Nana? Diba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday. Sinabi ko na rin nyo, maldita yan, pantay kayo. Talaga yan si Inday. Pero kung yun ang masunod sa inyo, maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, ano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo. Balang araw, bababa rin ako dito sa pwesto. Balang araw, mamatay ako. Makakalimutan rin ako ninyo. But let me leave you a message that is very important and could spell the difference between progress and development and maybe a failed country in the end if we do nothing. If we do not have peace and order, and if we cannot stop corruption, this government, our country, will never develop. Ayan, very nice again. Oh, I hope napatawa ko kayo dyan mga guys. Ulit, patuloy tayo magpagdasal si Tatay Digong mga guys, no, sa kanyang health. Sana po ay tataba na siya. Huwag na tayong masyadong pag-usapan yung talagang nahihirapan siya. Alam natin na nasa kanya ang Panginoon mga guys. Hindi naman ilagay si Tatay Digong dyan na hindi alam ng Panginoon na hindi niya kakayanin yan. Diba? Kaya patuloy lang po tayo magdasal. Alright, thank you for watching mga guys, and again, God bless you all. Natawag, anong sasabihin mo, Mayor? Sabihin ko, Trump, kayo pa. Mayor!